Isa siguro sa pinaka-common na issue ng mga tao, nating mga tao, maging ng mga kabataan ay ang ingay sa bahay. Either yung nanay mo or tatay mo o kung sino man sa bahay nyo ay maingay at lagi kang nabubungangaan. So sabi ko lang, huwag mong pansinin ang mga negatibong salita. Hayaan mo na mawala yun sa iyong isip at sa puso mo. Dahil kung anong mga words ang hinahayaan mo manatili sa puso at isip mo, ay siyang nagfo-form sa iyong character. So, halimbawa, pag sinabi kang ganito ka, tapos, pinaniwalaan mo, so magiging ganun ka. So, dapat, cool lang. Pag narinig mo ang isang salita, huwag mo hayaang manatili sa iyong sistema. Kung halimbawa, sinabihan ka na mukha kang unggoy. Kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat maalala mo ang verse na nagsasabi, I am fearfully and wonderfully made. I know that full well. So kung naniniwala ka kay Jesus, dapat mong malaman na you are indeed fearfully and wonderfully made. Kung ikaw naman ay worldly, pwede mo sabihin, kung unggoy ako, ako ang pinakamagandang unggoy sa buong universe. At dapat tayong mga Kristiyano, matuto tayong hindi lang tayo makinig tuwing Sunday, hindi lang tayo manood ng mga preachings, makinig ng mga preachings, kundi sa buhay natin. So kung alam naman natin kung ano ang tama at mali, mas piliin natin ang tama. At sa pamilya natin, kailangan pagpapatawad ang manaig. So pag inapi-api ka, patawarin mo at i-bless mo. So sa mga kabataang may mga magulang na mga bungangero, I pray na kayong lahat ay makinig kay Jesus at tandaan nyo ang salita niya na you are fearfully and wonderfully made. He created you in the image of God. So, kung yan ang tatatak sa puso at isip nyo, alam nyo kung paano i-handle ang mga bashers nyo. We are fearfully and wonderfully made because we belong to Jesus. So mga kabataan, ang kagandahan ay dapat nasa loob din, hindi lang sa mukha, sa katawan, kundi pati sa puso. So let's become a people that is beautiful inside out. May mga kabataan talaga na binayaan ng ganda at talino at skills, ngunit nasa mahirap na pamilya. At kung mahirap ka, parang mahirap umahon. Maliban na lang kung talagang desidido ka na umahon mula sa kahirapan. So, sa mga kabataan, young girls, young boys, na you're gifted with beauty, you're gifted with brains, you're gifted with any skill or any talent. I would say na first, you have to be grounded in your own identity. Kasi pwede gamitin ng mga mas mautak sa inyo, pwede gamitin ng mga ibang tao ang kagandahan nyo, ang talento nyo, para sa sarili nilang kapakanan. So, you have to be grounded in your identity. Yung maganda sa loob mo na ayaw mong masira ng mundo. So, dahil kung grounded ka sa ganyang bagay, hindi nila pwedeng ma-distort. Saan ka man pumunta, umunlad man ng buhay mo, sumikat ka man, hindi nila ma-distort ang iyong identity. So, sa mga kabataan na mga gifted, magaganda, mga gwapo, may mga talento, be grounded in your own identity. Na huwag nyo hayaan ang mundo na idikta kung ano dapat ang identity mo, kung sino ka dapat. Dapat alam mo sa sarili mo kung sino ka talaga. Sino ka sa paningin ng Diyos? Sino ka bilang babae? Sino ka bilang lalaki? Sino ka bilang
bilang ikaw. And you would start with knowing who you are in Christ. At kung hindi mo pa kilala si Jesus, kilalanin mo siya. Hindi lamang sa pagpunta sa simbahan, hindi lamang sa pag-attend sa mga church gatherings, kundi sa sarili mo mismo. You should seek God. In your own heart, in your mind, you ask, God, who are you? Why have you created me? And in that way, kumbaga, kung yung hunger ay nasa sarili mo, God will actually reveal to you His self and why did He created you sa mundo na to. Maraming mga challenges sa mundo. At kung hindi ka grounded kay Lord, hindi ka grounded sa identity na binigay niya sa iyo, pwede kang mahila ng kahit na anumang grupo papunta sa sarili nilang goals, sa sarili nilang kagustuhan. But if you're grounded with Christ, you would know how to actually ride the tides, the waves of this world, and be able to fulfill your God-given purposes. So mga kabataan, if you're gifted, if you're beautiful, if you're still young, you should know your identity in Christ. Be blessed in Jesus' name.